Ngayon po ay gagawa tayo ng plaque. Ipiprint po natin ito sa photo sticker na transparent. Ang gamit pong ink natin dito ay pigment. So naka-high lang po yan. So sagad po yung high quality ng print. Dahil nga po ang gamit natin ay transparent para clear na clear yung pagkaka-print niya. So gagamit din po tayo dito ng car sticker na white. Pinaka background niya, tapos acrylic. Ayun po yung paggawa natin ngayon ng plaque. So na-print na po natin ito. Ito po yung car sticker na ating gagamitin. Bali may background po dahil gawa ng may picture po yung ating plaque na gagawin. So cut lang po tayo dito ng saktong size lang, yung kakasya sa na-print po natin. Then cut lang po natin yan. So pwede naman pong gawin yung plaque na na transparent lang siya. Wala po siyang background na car sticker. Pero sa paggawa po ni customer, gusto niya po yung meron dahil nga po sa may picture para clear po yung picture na ilalagay po natin yan. So ganito magiging itsura po niyan. Makikita nyo napakalinaw ng pagkakaprint dahil nga po sa background niya na white. So ganyan po ang ating gagawin. So pagka-print po natin ito, naka mirror type po siya. Then i-laminate po natin, padadaanin po natin sa laminating machine na naka-cold lang siya. Para dumikit po yung car sticker sa mismong transparent photo sticker na na-print po natin. Naka-cold lang po yan. So ginamitan ko lang din po ng po ito, yung laminating film para hindi po magbubbles. Yan po yung pinaka discard ko po dyan pag nagla-laminate ako ng mga sticker. Iwas bubbles po. Yan. Then after po na ma-laminate po natin yan, mailapat po yung car sticker. So ito na po yung ating acrylic na gagamitin. Ito po yung pinaka-acrylic niya. So ano lang po ito, 3mm ang kapal. Tanggalin lang po natin pinaka-cover niya. Then ito na po. So ilalapat na po natin yan. So ginawa ko po dito, binasa ko po muna yung acrylic. Yan po yung pinaka tekniko sa pagdikit po ng mga sticker. Binabasa ko po ng konti na may konting sabon po para ilapat ko ng maayos. So mas maganda po kapag ganyan. So diskarte nyo na lang din po kung paano nyo po ilalapat sa acrylic. So sa akin lang po para iwas bubbles and talagang lapat na lapat. So ito na po, naidikit natin. Ito po yung pangalawa. Ilalagay po natin. So naka-mirror po ito. Then kasi po para nakalagay po sa likod yung pinaka-print niya. So gamit lang po tayo ng ganitong blade. Ito po yung ginagamit ko sa pagkakat. So may na-order po niyan sa Shopee. Yung ganito. Madali pong gamitin. Dahil nga po matulis yung pinakadulo niya. Madali po pangkat ng maliliit na sticker. Dali pong gamitin. Yan lang po ang gamit ko sa pagkakat. Then after po natin may cut yan, ilalagay na po natin doon sa pinaka-stand niya. Then okay na po yun. Ito po ang paggawa po ng plaque. Sa mga gusto pong gumawa, mga ginagamit sa mga awarding, pwede pong kayo na lang pong gumawa. Kung meron po kayong mga printer na pigment, naka-pigment, bili na lang po kayo ng photo sticker na transparent. Then acrylic, eto, okay na po ito. Ito pong isa. So cut lang din po natin to. So kung mapapansin nyo po, wala po siyang bubbles. Talagang lapat na lapat siya. Then pwede na naman pong gamitan ito ng yung talagang panghagod po dito. Pwede rin po yun. May nabibili po nun para mas lapat na lapat.
O ganito lang din po kasi ang ginagamit ko kapag gumagawa ako ng motor plate. Temporary motor plate. Ngayon lang din po ang process sa paggawa ko. Okay. So cut lang po natin yun ng ganyan. Okay po. Yan. After po natin makat yan, lalagyan na po natin siya sa stand niya. So saktong-sakto lang din naman po yan. Tanggalin lang po natin yung pinaka-cover ng acrylic. Okay. Ayan na po. Ito na po yung ating finished product ng plaque. So napakaganda, simple lang. Ito. Okay oh. So, yun. Okay po. Maraming salamat po sa nagpagawa sa atin na customer. Thank you very much.